isang makapangyarihang nilalang ang binanggit sa Biblia na hindi lamang lumalaban, kundi namumuno sa mga hukbo ng langit, si Miguel, ang tanging arkanhel na pinangalanan sa kasulatan. Hindi siya isang karaniwang anghel. Kapag siya ang kumikilos, may digmaan sa kalangitan, may labanang espiritual na hindi mo nakikita, at si Miguel ang nasa unahan. Sa aklat ni Daniel, lumitaw siya sa gitna ng matinding labanan sa espiritual na mundo. Sa pahayag, pinamunuan niya ang hukbo ng Diyos laban kay Satanas. Hindi ito kwentong katang-isip, hindi ito simbolismo. Ito ay labanan para sa kaligtasan ng sangkatauhan, at ang arkanhel na ito ang isa sa mga pangunahing mandirigma. Ngunit ang tanong, kung si Miguel ay may ganyang kapangyarihan noon, posible bang aktibo pa rin siyang kumikilos ngayon? May papel ba siyang ginagampanan sa mga kaguluhan sa mundo ngayon? At sa huling digmaan laban sa Antikristo, siya ba ang haharap sa pinakamasamang nilalang sa kasaysayan? Kung sa tingin mo'y kilala mo na ang mga anghel, maghanda ka dahil ang arkanhel na ito ay hindi tulad ng iniisip mo. Sa loob ng buong kasulatan, isang pangalan lang ang binigyan ng titulong arkanhel. Isa lang ang kilala bilang leader ng hukbong makalangit. Hindi dalawa, hindi tatlo, isa lang. At ang pangalang yon ay Miguel. Hindi siya isang simpleng mensahero ng Diyos. Si Miguel ay mandirigma, kumander, tagapagtanggol. At kung hindi mo pa naririnig ang buong kwento niya, oras na para malaman mo kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang nilalang na nilikha ng Diyos para sa labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Hindi mo makikita si Miguel sa bawat pahina ng Biblia. Pero kapag siya lumitaw, umaalingaw-ngaw ang langit. Ang mga kilos niya ay hindi tahimik. Ang presensya niya ay senyales ng digmaan sa espiritual na mundo. At dito nagsisimula ang ating tanong, bakit iisang arkanhel lang ang pinangalanan sa Biblia? At ano ang ibig sabihin nito? Ang salitang arkanhel ay hindi karaniwang titulo. Hindi ito ginagamit sa lahat ng anghel. Sa katunayan, sa lahat ng aklat ng Biblia, 2 beses lang ginamit ang salitang ito at parehong tumutukoy kay Miguel. Sa liham ni Judas, tinawag siyang si Miguel ang arkanhel. Sa aklat ng Daniel, tinukoy siya bilang isa sa mga pangunahing prinsipe. Ibig sabihin, hindi siya basta nasa ilalim ng utos, siya mismo ang namumuno. At sa aklat ng pahayag, hindi siya basta lumahok sa digmaan, siya ang nanguna sa hukbo ng Diyos laban sa pinuno ng kasamaan, si Satanas. Pero teka muna, ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabing siya lang ang tinawag na arkanhel? Malalim yan. Ang arks ay mula sa salitang Griego na ibig sabihin ay pangunahin o nangunguna, at angelos ay mensahero. Pero sa konteksto ni Miguel, hindi lang siya tagapagdala ng mensahe. Siya ang tagapagsakatuparan ng hustisya ng Diyos sa larangan ng espiritual na labanan. Ipinapakita ng kasulatan na kapag ang Diyos ay may utos na hindi na kayang resolbahin sa likod ng mga eksena, tinatawagan si Miguel. Kapag may hadlang sa plano ng langit, kapag ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay sumusobra na sa limitasyon, si Miguel ang isinusuong sa harapan at hindi siya kailanman nabigo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kung si Miguel ay inilaan ng Diyos para mamuno sa buong hukbo ng langit, anong klase ng kaaway ba ang kinakaharap niya? Dahil kung simpleng gawain lang ito, hindi kakailanganing ipadala ang arkanhel. Pero ang katotohanan, at ito ang mahalaga mong marinig, ay merong labanan sa espiritual na mundo na mas matindi pa sa anumang digmaan sa kasaysayan ng tao. At sa digmaang iyon, si Miguel ang leader ng kontraopensiba ng langit. Hindi siya tauhan, siya ang general. Maraming kalalakihan, lalo na kapag umabot na sa edad na lampas 25, naghahanap ng direksyon, naghahanap ng leader na susundan, isang mandirigmang hindi umaatras. At dito pumapasok si Miguel. Hindi siya katang-isip, hindi siya alamat. Siya ay aktwal na nilalang na gumaganap ng papel sa mga pinakamalalalim na laban ng buhay, hindi sa pisikal, kundi sa espiritual. At kung iniisip mong ang lahat ng problema sa mundo ay galing lang sa tao, dapat mong tanungin ulit ang sarili mo. Sino ba talaga ang nasa likod ng kaguluhan,
ng digmaan, ng panlilinlang, ng kasamaan, at kung may ganoong kapangyarihan sa kadiliman, hindi ba't makatuwirang may inilaan din ang Diyos na mas mataas, mas malakas at mas determinado? Si Miguel ang sagot sa tanong na, yan. Pero huwag mong isipin na si Miguel ay laging nasa eksena. Hindi siya gaya ng ibang anghel na madalas nagpapakita bilang tagapagdala ng balita. Hindi. Si Miguel ay tumutugon lamang kapag ang banta ay pambihira. Kapag ang mismong plano ng Diyos ay sinusubukang sirain. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Miguel, palaging may kaakibat na labanan, palaging may tensyon, palaging may espiritual na krisis. At ang tanong na hindi pwedeng bitawan, kung ganyan ka-espesyal ang papel ni Miguel, bakit siya mahalagang maunawaan ng bawat isa sa atin, lalo na ngayon? Ito ang hindi napapansin ng marami. Ang pagkilala kay Miguel ay hindi lang usapin ng kaalaman. Ito ay usapin ng pagkaalerto. Dahil kung si Miguel ay inilalaban pa rin hanggang ngayon sa mga labang hindi natin nakikita, ibig sabihin may nangyayaring giyera sa paligid natin na hindi natin napapansin. At kung hindi mo kilala ang lider ng hukbong makalangit, paano mo malalaman kung kanino ka dapat kumampi? At dito pa lang kapatid, nagsisimula ang mas malalim na usapan sapagkat sa susunod, makikita natin kung paano mismong ang kilos ni Miguel ay nagbago sa takbo ng mga pangyayari sa kasaysayan ng Biblia. Mula sa propesiya ni Daniel hanggang sa digmaan sa Apokalipsis, ang bawat kilos niya ay may layunin. May direktang epekto sa plano ng Diyos. At kung iniisip mong tapos na ang misyon niya, maghanda ka dahil ang totoo ang pinakamalaking labanan ay paparating pa lang. Hindi sapat na alam mong si Miguel ay isang arkanhel. Kailangang maunawaan mo paano siya kumikilos. Dahil kung alam mo ang galaw ng isang general, mas naiintindihan mo ang estratehiya ng buong hukbo. At si Miguel, gaya ng makikita natin sa bawat paglitaw niya sa Biblia, ay hindi lang lumalaban, pinipili niya kailan, saan at bakit siya lalaban. May rason sa bawat kilos niya. May direksyon sa bawat labang pinapasok niya. At kapag nakita mo ang pattern na ito, mararamdaman mo kung gaano kabigat ang papel niya sa espiritual na mundo, lalo na sa mga panahong tulad ngayon. Unahin natin ang kanyang papel bilang tagapagtanggol ng Israel. Hindi ito isang simbolikong titulo. Ito ay malinaw na pagkakatalaga. Sa Daniel Kabanata 12, talatang 1 sinasabi, "At sa panahong yaon ay titindig si Miguel, ang dakilang prinsipe na nakatayo para sa mga anak ng iyong bayan." Ang pagtindig na binabanggit dito ay hindi simpleng pagupo at pagtayo. Sa orihinal na wika, ang ibig sabihin nito ay pagkilos para makipaglaban. Ibig sabihin, si Miguel ay hindi lang tagamasid sa mga pangyayari sa mundo, nakikipaglaban siya para sa bayan ng Diyos. Siya ang espiritual na proteksyon ng Israel. At hindi lang ng bansang Israel sa mapa, kundi ng mga taong tunay na kabilang sa bayan ng Diyos. Ito ay isang malalim na papel sapagkat ipinapakita nito na ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan ay hindi pinababayaan. Kapag may bantang espiritual, kapag ang kaaway ay gumagalaw sa likod ng mga kaganapan ng kasaysayan, si Miguel ang humaharap. Hindi siya nahuhuli, hindi rin siya nagpapakita para lang tumayo sa gilid. Siya ay mandirigmang aktibo sa mga pinakamainit na laban. At habang lumalala ang mga pangyayari sa mundo, mas lumilinaw kung gaano kahalaga ang presensya ni Miguel. Pero hindi dito nagtatapos ang papel niya. Isa sa mga pinakakakaibang banggit kay Miguel ay matatagpuan sa Judas, talatang 9. Isang maliit na aklat, isang maikling talata pero punong-puno ng kahulugan. Dito sinasabing si Miguel ay nakipagtalo kay Satanas tungkol sa katawan ni Moises. Hindi ipinaliwanag ng kasulatan kung bakit pinag-aawayan ang katawan. Pero ang mahalaga ay sino ang humarap kay Satanas, si Miguel mismo. Isang direktang engkwentro sa pinuno ng kasamaan. Pero ang mas matinding bahagi ay ito. Kahit harap-harapang nakikipagtalo sa dyablo, hindi siya gumamit ng bastos o mapanghamak na pananalita. Ang sabi lang niya, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Dito makikita mo ang tunay na disiplina ni Miguel. May kapangyarihan siyang lumaban. Pero hindi niya ginagamit ang kapangyarihan para ipagmalaki ang sarili.
Gumagalaw siya sa ilalim ng awtoridad ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Isa siyang mandirigmang may takot sa Diyos at may malinaw na hangganan. Hindi siya padalos-dalos. Alam niya kung sino ang dapat sundin. At sa panahon ngayon na maraming lalaki ang nalilito kung sino ang dapat paniwalaan, si Miguel ang ehemplo ng tunay na lider. May lakas, pero alam kung kailan ito gagamitin at kung kanino ito isusuko. At ngayon lumipat tayo sa pinakamatinding banggit sa kanya, ang Apokalipsis Kabanata 12. Dito, hindi lang isa o dalawang kalaban ang hinarap ni Miguel. Ang buong langit ay nagliyab sa digmaan. Isang rebelyon, si Satanas, ang dating kerubin na nilikha ng Diyos, ay nagpasimula ng paghihimagsik. At sinong humarap sa kanya, hindi ang Diyos Ama, hindi si Kristo sa eksenang ito. Ang humarap ay si Miguel, kasama ang kanyang mga anghel. Dito makikita mo kung gaano kataas ang tiwala ng Diyos sa kanya. Si Miguel ang isinugo para putulin ang kasamaan sa langit, at ang resulta, ang dragon, si Satanas, ay natalo at ibinagsak sa lupa. Hindi ito kwentong pantasya. Ito ang larawan ng aktwal na digmaang espiritual. At ang tanong na hindi mo dapat palampasin, kung si Miguel ay tumayo noon para protektahan ang langit mula sa rebelyon, hindi ba't marapat lang na siya rin ang manguna sa proteksyon ng bayan ng Diyos sa panahon ngayon? Sa bawat entrapment, sa bawat panlilinlang, sa bawat pag-atake ng kaaway sa isipan at puso ng tao, si Miguel ay hindi nagpapahinga. Hindi mo siya maririnig, hindi mo siya makikita, pero gumagalaw siya. Ang mga paglitaw niya sa Biblia ay bihira, pero eksakto. Hindi siya nagsasayang ng galaw. Ang bawat aksyon niya ay sinlaki ng digmaan mismo. Kaya kung tatanungin mo kung may kabuluhan pa ba ang paniniwala sa mga nilalang na tulad ni Miguel ngayong makabago na ang mundo, ang sagot ay malinaw. Kung may giyera, kailangan ng tagapagtanggol. At walang mas matatag sa espiritual na giyera kaysa sa arkanhel na ito. Ang mas mabigat na bahagi, hindi pa ito ang huli niyang labanan. Ang pinakahuling banggaan ay paparating. At sa bawat paghahanda ng mundo para sa mga huling araw, si Miguel ay hindi nanonood lang mula sa malayo. Abangan mo, dahil kung paano siya kumilos noon, mas matindi pa ang kilos niya sa susunod. Ang unang paglitaw ni Miguel sa kasaysayan ng Biblia ay hindi basta-basta. Hindi ito dramatikong eksena na puno ng simbolismo. Ito ay dokumentado, eksakto, at punong-puno ng implikasyon sa mundo ng mga tao. Sa aklat ni Daniel, Kabanata 10, binuksan ang pinto ng langit para ipakita sa atin kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga kaganapan sa mundo. At ang makikita mo rito ay hindi lamang isang simpleng pangitain. Makikita mo rito ang buong estruktura ng espiritual na digmaan at ang papel ni Miguel sa gitna nito. Si Daniel, isa sa pinakamaayos na karakter sa lumang tipan, ay nasa isang panahon ng matinding panalangin at pag-aayuno. 3 linggo siyang hindi kumain ng karne, hindi uminom ng alak, at hindi nagpapahid ng langis. Isang lalaking hinog sa karunungan at pananampalataya, pero ang Diyos ay hindi agad sumagot. 21 araw siyang naghintay, pero nung sa wakas ay may dumating mula sa langit para dalhin ang kasagutan, may sinabi itong nakakagulat. Mula pa noong unang araw na itinakda mo sa iyong puso na unawain at magpakumbaba sa harap ng iyong Diyos, dininig na ang iyong mga salita, at ako'y naparito dahil sa iyong mga panalangin. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay lumaban sa akin sa loob ng 21 araw. Kaya si Miguel, isa sa mga pangunahing prinsipe, ay dumating upang tulungan ako. Ito ang unang pagkakataong binanggit si Miguel sa Biblia. At pansinin mo, hindi siya dumating para magdala ng mensahe. Dumating siya para makipaglaban. Dumating siya para basagin ang hadlang na pumigil sa anghel ng Diyos na makarating kay Daniel. At sino ang humarang? Isang espiritual na nilalang na tinawag na prinsipe ng Persya. Hindi ito tao, hindi ito politiko. Isa itong espiritual na puwersa na may kapangyarihang humadlang sa utos ng langit. Dito natin unang nakita ang buong bigat ng espiritual na mundo. Sa likod ng mga imperyo ng lupa, may mga nilalang na espiritual na gumagalaw. At para maipasa ang mensahe mula sa Diyos patungo sa tao,
Kailangang may makipaglaban sa pagitan. At ang tanong, sinong pinadala ng Diyos sa harap ng digmaan? Si Miguel. Makikita mo rito ang antas ng responsibilidad na nasa balikat ng arkanhel. Kapag ang ibang mga anghel ay hindi makalusot dahil sa panlaban mula sa kadiliman, si Miguel ang ipapadala para tuluyang buksan ang daan. Hindi siya dumidiskarte sa madali. Siya ang tinatawag kapag ang hadlang ay higit sa normal. Kung may espiritual na revolusyon sa isang rehiyon, kung ang puwersa ng kadiliman ay ginagamit ang mga makapangyarihang istruktura ng mundo upang pigilan ang plano ng Diyos, si Miguel ang ipapadala. At hindi lang ito isang simpleng laban ng dalawang anghel. Ito ay laban ng mga prinsipe sa kalangitan. Isang prinsipe ng kadiliman laban sa prinsipe ng Diyos. Isang digmaan sa pagitan ng mga kapangyarihang hindi natin nakikita pero ramdam natin ang epekto. Kaya kapag may mga panahong ang mga panalangin ay tila hindi naririnig o tila may mabigat na pader sa pagitan ng langit at lupa, tandaan mong hindi laging katahimikan ang dahilan. Madalas may labanan sa ere. At si Miguel ay isa sa mga nakikipagbakbakan para ang kasagutan ay dumating. Hindi rin natin pwedeng palampasin ang description sa kanya. Isa sa mga pangunahing prinsipe. Hindi lang ito simpleng parangal. Ito ay posisyon sa isang estruktura ng kapangyarihan. May hierarchy sa langit at si Miguel ay kabilang sa itaas. Isa siya sa mga leader ng buong hukbo ng Diyos. At habang pinagmamasdan mo ang kasaysayan ng Israel, ng mga propeta at ng mga krisis ng mga anak ng Diyos, makikita mong sa bawat krusyal na yugto, andun si Miguel, hindi sa spotlight, kundi nasa labanan. Ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Simple, ipinapakita nito na ang mga tunay na laban ng tao ay hindi lang nakikita sa balita o naririnig sa mga usapan. Ang mga tunay na labanan ay nangyayari sa likod ng mga desisyon, sa likod ng mga digmaan, sa likod ng mga hadlang na tila hindi mabasag ng lakas ng tao. At sa mga ganitong pagkakataon, ang kilos ni Miguel ay kritikal. Ang kanyang paglitaw kay Daniel ay hindi lang isang tagpo ng makalangit na tulong. Isa itong mensahe. Kapag ang plano ng Diyos ay hinaharangan ng mga espiritual na kapangyarihan, ang langit ay hindi tahimik, may gumagalaw. At ang kilos na yon ay madalas pinangungunahan ng arkanhel na si Miguel. Ang hindi mo pwedeng isantabi ay ito. Sa panahon ng matinding pakikipaglaban ni Daniel sa espiritual, hindi siya iniwan ng langit. Tumagal man ng 21 araw ang katahimikan, dumating ang tulong dahil si Miguel ay hindi kailanman nabibigo kapag siya'y ipinadala. Kaya kung ngayon ay may mga tanong kang hindi nasasagot, may mga dasal kang tila walang tugon, isipin mong baka hindi ka wala ng sagot ang problema, baka may labanan sa daan. At sa digmaang iyon, si Miguel ang nangunguna para ikaw ay makarating sa kalooban ng Diyos. At dito pa lang, nagsisimula pa lang tayong masilip ang bigat ng kanyang misyon. Sapagkat mula rito, dadalhin tayo ng Biblia sa mas mabibigat pang digmaan kung saan si Miguel ay hindi lang basta tumulong, kundi siya mismo ang nanguna. At kung sa unang labanan pa lang ay ganito na ang bigat ng kanyang papel, paano pa kaya sa susunod na banggaan kung saan si Satanas mismo ang kanyang haharapin? Isa sa mga pinakamaikling sulat sa buong Bagong Tipan ay ang liham ni Judas. Isang kabanata lang ito. Walang introduksyon na mahaba, walang malalalim na paliwanag sa doktrina gaya ng kay Pablo, at walang komplikadong talinghaga gaya ng kay Juan. Pero sa gitna ng direktang paalala tungkol sa mga bulaang guro at mga taong binabaluktot ang pananampalataya, biglang sumulpot ang isang talata na halos hindi inaasahan ng mambabasa. Isang tagpong bihirang-bihira mong marinig sa pulpito at kung hindi mo sineryoso, malalagpasan mo ang bigat ng revelasyong dala nito. Judas, talatang 9, si Miguel, ang arkanhel, ay nakipag-alitan kay Satanas tungkol sa katawan ni Moises. Ulitin natin yan, hindi basta nakipag-usap kundi nakipag-alitan, nakipagtalo at hindi basta kanino kundi kay Satanas mismo. Isang eksenang hindi pa natin nakita saan mang bahagi ng Lumang Tipan. At dito, maraming tanong ang kusang sumisiksik sa isipan ng sinumang nagbabasa ng seryosong pag-aaral sa Biblia. Bakit pinag-aawayan ang katawan ni Moises?
Bakit hindi pinayagan ng Diyos na malaman ng mga Israelita kung saan siya inilibing? At higit sa lahat, bakit si Miguel ang mismong humarap sa dyablo sa isyong ito? Ang kasagutan ay hindi ganap na inilahad sa teksto, pero sapat ang impormasyong ibinigay para maintindihan natin ang bigat ng papel na ginampanan ni Miguel sa tagpong ito. Sa panahon ng pagkamatay ni Moises, alam nating hindi siya pinayagan ng Diyos na makapasok sa lupang pangako. Ngunit pinanatili ng Diyos ang lihim na lokasyon ng kanyang libingan. Hindi ito ginawa dahil sa sentimentalismo. Ginawa ito upang maprotektahan ang plano ng Diyos mula sa idolatriya at pang-aabuso ng mga tao. Dahil kung naging pampublikong kaalaman ng lugar kung saan inilibing si Moises, malaki ang posibilidad na ang mga tao noon, nakilala sa mabilisang pagliko patungo sa pagsamba sa kung ano-ano, ay nagtayo ng dambana at ginawang relihiyon ang kanyang katawan. Ngunit ang hindi natin alam ay may mas malalim pang nangyari sa likod ng eksenang ito. Ayon kay Judas, mayroong aktwal na pagtatalo sa pagitan ng arkanghel na si Miguel at ni Satanas. At ito ay hindi tungkol sa kaluluwa, kundi sa katawan. Isang pisikal na bagay ngunit mahalaga sa plano ng Diyos. At dito na lumilitaw ang seryosong mensahe. Kahit ang mga pisikal na bagay, kapag may kaugnayan sa layunin ng langit, ay pinoprotektahan mula sa kamay ng kasamaan. At sino ang itinalaga para humarap sa mismong dyablo para tiyaking walang manipulasyon? Si Miguel. Ngayon, pansinin mong mabuti ang paraan ng pakikitungo ni Miguel kay Satanas. Hindi siya umasta ng mapagmataas. Hindi siya gumamit ng bastos na pananalita. Hindi siya gumanti ng insulto. Ang kanyang tanging sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Dito ipinapakita ang tunay na karakter ng isang mandirigmang may integridad, may kapangyarihan si Miguel. Oo, may posisyon siya sa itaas, pero hindi siya umaabuso, hindi siya nag-aastang hari. Alam niya kung sino ang tunay na may autoridad, ang Panginoon. At dito mo makikita ang pagkakaiba ng isang leader na sumusunod sa Diyos kumpara sa isang leader na sumusunod sa sarili. Ang eksenang ito, bagamat maikli, ay bumabasag sa maraming maling akala tungkol sa kapangyarihan at autoridad. Sa mundo ngayon, marami ang iniisip na kapag makapangyarihan ka, ikaw ang masusunod. Pero sa langit, ang pinakamakapangyarihan ay yaong may takot at pagsunod sa utos ng Diyos. Si Miguel sa gitna ng mainit na pagtatalo, hindi nawala ng respeto sa limitasyon ng kanyang tungkulin. Hindi siya nagtangkang gumamit ng sarili niyang pangalan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpasiklab. Ang tanging batayan ng kanyang lakas ay ang pangalan ng Diyos. Sawayin ka nawa ng Panginoon. Iyon lang, pero sapat para mapigilan si Satanas. Ang ganitong ugali ay bihira, lalo na sa mundong ito kung saan ang sigaw ng marami ay, ako ang tama, ako ang malakas, ako ang may kapangyarihan. Pero si Miguel, kahit mismong dyablo na ang kausap niya, hindi gumamit ng sariling kredito. Pinakita niya na kahit ang pinakamataas na nilalang sa langit ay lumuluhod sa harap ng autoridad ng Diyos. Isipin mong mabuti. Kung si Miguel ay hindi lumaban gamit ang sarili niyang pangalan, sino tayo para abusuhin ang ating kaunting kaalaman at posisyon? Isa pa sa hindi pwedeng palampasin dito ay ang ideya na ang dyablo mismo ay interesado sa katawan ni Moises. Bakit? Dahil alam niyang kahit ang pisikal na labi ng isang pinuno ay maaring gamitin para ilihis ang pananampalataya ng tao. Gusto niyang sirain ang plano ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng open rebellion, kundi sa pamamagitan ng subtle manipulation. At dito pa lang, dapat mong maunawaan na ang kalaban ay hindi palaging gumagalaw sa anyong halata. Minsan, ang pagsira ay dumarating sa anyong relihiyon, sa anyong pagsamba. Pero ang pinupunto ay ilayo ang tao mula sa tunay na Diyos. At alam ito ni Miguel, kaya kahit katawan pa lang ng isang patay na lingkod ng Diyos, hindi niya pinayagang gamitin ng kaaway. Ang eksenang ito ay aral sa mga kalalakihang naghahanap ng tamang modelo ng lakas at disiplina. Si Miguel ay hindi malakas lang, siya ay disiplinado. Hindi siya basta-basta kumikilos. At sa panahon na ang mga lalaki ay hinihikayat na ipaglaban ng tama, kailangan ding maunawaan na may paraan para gawin ito. Hindi sa yabang kundi sa ilalim ng autoridad ng Diyos.
Si Miguel ang huwara ng ganyang uri ng lakas, matatag, matalino at may disiplina. At dito, lumilinaw ang isang katotohanan. Kung ganito kabigat ang bawat kilos ni Miguel sa likod ng mga pangyayari sa kasaysayan ng Biblia, gaano pa kaya kahalaga ang magiging papel niya sa mga susunod na labanan sa kasaysayan ng mundo? Kung sa katawan pa lang ni Moises ay handa na siyang harapin si Satanas, paano pa kaya sa panahon kung kailan ang buong sangkatauhan ay haharap sa sukdulang panlilinlang at kaguluhan? Kung may digmaan noon, may mas malupit pang darating. At si Miguel hindi lang siya bahagi ng laban, isa siya sa mga unang nakatalaga sa harapan ng giyera. Sa lahat ng paglitaw ni Miguel sa Biblia, walang mas matinding tagpo kaysa sa isinulat ni Juan sa Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 12. Dito hindi na natin siya makikita bilang tagapagtanggol lang ng isang individual gaya ni Daniel o ng isang katawan gaya ng kay Moises. Dito, si Miguel ay inilalarawan bilang pinuno ng isang hukbong makalangit sa gitna ng pinakamatinding digmaan sa buong kasaysayan ng langit. Isang digmaang hindi na usog, hindi na antala, hindi na pigilan. Ito ang sandaling sumabog ang kaguluhan sa mismong kalangitan. At ang kalaban ay hindi pangkaraniwang espiritu, kundi ang tinaguriang dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at si Satanas. Hindi na ito larong espiritual. Dito, lantaran na ang revolusyon laban sa Diyos. At si Miguel hindi siya nanood. Siya ang unang humakbang. Huwag mong isipin na ang langit ay lugar na tahimik lang sa lahat ng panahon. Iyan ang hindi alam ng maraming tao. Akala natin ang langit ay puro awitan, ilaw at kapayapaan. Pero sa tagpong ito, pinakita ni Juan na minsan sa kasaysayan ng nilikha, nagkaroon ng aktwal na labanan sa langit. May puwersa ng kadiliman na nag-alsa. At hindi ito isang maliit na insidente. Ang sinabing nagkaroon ng digmaan sa langit ay indikasyon na may matinding pag-aalsa sa mismong lugar na pinamumunuan ng Diyos. Isipin mong mabuti, kung ang langit ay hindi ligtas sa revolusyon ng kasamaan, gaano pa kaya kahina ang mundo natin ngayon? Dito natin muling masusukat ang bigat ng pagkatao ni Miguel. Kapag digmaan ang usapan, ang tanong ay laging pareho. Sino ang mamumuno sa unang bugso ng laban? At sa Apokalipsis 12, malinaw ang sagot, si Miguel at ang kanyang mga anghel ang unang humarap. Hindi sinabing tinawag ng Diyos si Miguel, hindi sinabing pinayagan si Miguel. Basta't sinabi, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Ibig sabihin, ang kanyang posisyon ay automatikong kilos. Sa oras na ang kasamaan ay tumangkang umatake, si Miguel ang unang lumalaban. Hindi siya naghihintay ng utos. Alam niya ang kanyang tungkulin. At dito natin makikita ang kanyang papel bilang tagapagtanggol ng trono ng Diyos. Hindi siya tagapagbantay ng isang lugar. Siya ay tagapagtanggol ng mismong katarungan, kapangyarihan at kabanalan ng langit. Ang dragon, na walang iba kundi si Satanas, ay sinubukang ibagsak ang kaayusan ng Diyos. Isang rebellion na ang layunin ay palitan ang autoridad ng manlilikha. At ang tanong, bakit hindi ang Diyos Ama ang direktang humarap? Bakit hindi si Kristo sa sandaling iyon? Ang sagot ay hindi lubos ipinaliwanag, pero isa ang malinaw. May nilalang na inihanda ang Diyos para sa ganitong uri ng labanan. Si Miguel. Hindi aksidente na si Miguel ang humarap kay Satanas. Hindi ito dahil wala ng iba. Ito ay dahil siya ang pinakaangkop sa papel. Sa pamamagitan niya, pinakita ng Diyos na hindi kailangan ng eksaheradong kilos para talunin ang kasamaan. Ang isang nilalang na lubos na tapat sa kanyang layunin, may disiplina, at may kapangyarihang galing sa itaas, ay sapat para ipagtanggol ang buong langit. At ang resulta, natalo si Satanas. Hindi lang basta natalo, ibinagsak siya sa lupa. Isang patunay na sa digmaan ng Espiritu, ang tagumpay ay hindi sa dami ng sigaw, kundi sa katapatan, sa pinanggagalingan ng autoridad. Ang pagkatalo ni Satanas sa langit ay hindi lang tagpo sa kasaysayan, isa itong babala. Dahil kung doon sa mismong langit ay hindi siya nanalo, mas lalo pa sa lupa na kontrolado ng panahon at laman. Pero ito rin ay isang paalala na kahit ngayon, ang espiritual na digmaan ay nagpapatuloy. Si Satanas ay ibinagsak,
pero hindi pinatay. Ibinaba siya sa lupa. At dito siya naghasik ng panlilinlang, kasinungalingan at paninira. Kaya kung ang digmaan sa langit ay humupa na, ang giyera sa mundo ay nagsimula naman. At kung ganito kabigat ang laban, sino ngayon ang tumatayong lider sa hanay ng mga makalangit na hukbo sa mundo ng espiritual? Pareho pa rin ang sagot, si Miguel. Sa panahong ang mga lalaki ay hinahamon araw-araw sa moralidad, sa paninindigan, sa katapatan, sa pagiging ama, asawa at lider, ang kwento ni Miguel ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil ito ang larawan ng isang nilalang na hindi umiwas sa gulo, hindi tinakbuhan ng labanan, hindi nagtago sa anino ng iba. Sa gitna ng kaguluhan, siya ang humarap at hindi siya umasa sa sariling kakayahan. Ang kanyang lakas ay galing sa Panginoon. Ito ang uri ng kalalakihan na kailangan ngayon. Hindi yung palakas-lakas sa salita, kundi yung tahimik pero matibay. Hindi yung makwento lang, kundi yung alam ang kanyang pwesto sa laban. At huwag mong kalimutan ang epekto ng tagumpay ni Miguel. Dahil sa kanyang pakikidigma, ang langit ay muling naging malinis. Ang kaaway ay ibinagsak. At ang mga naninirahan sa langit ay muling nakahinga ng maluwag. Pero kasabay ng tagumpay na ito, dumating ang babala. Sa aba ng mga naninirahan sa lupa at sa dagat, sapagkat ang dyablo ay bumaba sa inyo na may matinding galit, sapagkat nalalaman niyang kaunti na lamang ang kanyang panahon. Isang seryosong paalala na kung saan ibinagsak ang kaaway, doon din lalakas ang kanyang galit. Kaya habang si Miguel ay naging tagapagtanggol sa langit, ang hamon sa atin ngayon ay malinaw. Handa ka bang lumaban sa lupa? At sa susunod na bahagi ng kwento, mas makikita natin kung paanong ang papel ni Miguel ay hindi natapos sa langit. Dahil ang digmaan ay hindi pa tapos at sa huling yugto ng kasaysayan babalik siyang muli pero sa mas matinding tungkulin. Kapag ang isang mandirigma ay lumalaban hindi para sa sarili kundi para sa isang bayan, ibang klase ang bigat ng kanyang misyon. Hindi lang siya sundalo, siya ay tagapagtanggol ng isang layunin. At si Miguel sa konteksto ng kasaysayan ng Biblia ay hindi basta-basta lumalaban kung kailan lang niya gusto. Lumalaban siya sa ngalan ng isang sambayanan. Sa Daniel Kabanata 12, ipinakita kung gaano ka-espesyal ang papel niya. Hindi na ito digmaan sa langit. Hindi na rin ito usapin ng katawan ni Moises. Ito ay labanan na may direktang kaugnayan sa mga anak ng Diyos sa lupa. Sa mga panahong ang mundo ay babalot sa matinding kaguluhan, may isang nilalang na itatalaga ng langit para tumindig sa gitna ng dilim, at iyon ay si Miguel. Sa Daniel 12, talatang 1, ganito ang sinasabi, "Sa panahong yaon ay titindig si Miguel, ang dakilang prinsipe na nakatayo para sa mga anak ng iyong bayan." Titindig, hindi tatayo lang para manood, hindi lang para maging testigo, titindig bilang tagapagtanggol, isang aktibong kilos sa gitna ng isang matinding krisis. At hindi ito maliit na krisis. Sabi pa sa susunod na bahagi ng talata, ito ay panahon ng kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman mula nang naging isang bansa ang Israel hanggang sa panahong iyon. Kaya malinaw, hindi ordinaryong sitwasyon ang kinakaharap dito. Ang pinapakita sa atin ay isang yugto ng kasaysayan kung kailan ang mismong katotohanan ay babaliktarin. Ang katuwiran ay ililibing at ang bayan ng Diyos ay matitinding uusigin. At sa gitna ng kaguluhang iyon, hindi papayag ang langit na walang mangangalaga sa mga hinirang. Sa ganitong sandali, si Miguel ang itinatalaga. Hindi pwedeng baliwalain kung sino ang tinutukoy na mga anak ng iyong bayan. Ang konteksto ay malinaw. Ito ay patungkol sa mga tunay na kabilang sa bayan ng Diyos. Hindi ito usapin ng lahi, hindi ito usapin ng relihiyon. Ito ay usapin ng pagkakatala sa aklat ng buhay. At doon pa rin sa parehong talata, binigyang linaw ang isang detalye. Sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungang nakasulat sa aklat. Ibig sabihin, ang pagtindig ni Miguel ay hindi para sa lahat. Ito ay eksklusibong kilos para sa mga tunay na tapat sa Diyos. Kaya kung may nag-iisip na sapat na ang pagiging bahagi ng isang organisasyon o simbahan, mali ang pagkakaintindi. Ang proteksyon ni Miguel ay hindi para sa nakikiayon lang. Ito ay para sa mga nasa ilalim ng autoridad ng Diyos.
yung mga nakatala sa kanyang aklat. Ito ang nagpapakita ng pagiging tapat ni Miguel sa kanyang misyon. Sa lahat ng banggit sa kanya sa Biblia, isa ang palaging pattern. Siya ay laging kumikilos para protektahan ang plano ng Diyos, hindi ang ambisyon ng tao. Sa Daniel, sa Judas, sa Apokalipsis, ang bawat galaw niya ay may malinaw na direksyon, pangalagaan ang katuwiran, ilaban ang katotohanan, at ipagtanggol ang bayan ng Diyos. Kaya sa darating na panahon ng matinding kaguluhan, hindi pwedeng sabihing walang tutulong. Merong nakatalaga, merong inilaan, at ito ay hindi isang tagamasid, ito ay isang arkanhel. Ang panahon na tinutukoy sa Daniel 2 ay hindi basta matinding krisis. Sinasabi mismo ng talata, isang panahon ng kapighatian na hindi pa nangyayari mula pa nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Kung pagbabatayan mo ito, walang sinuman ang tunay na handa sa sarili nilang lakas. Ito ay panahon na kahit ang mga pinakamatatag ay mangangailangan ng tulong mula sa itaas. Kaya ang kilos ni Miguel dito ay hindi simboliko. Ito ay literal. Ito ay aksyon na may epekto sa buong mundo ng espiritual at pisikal. Pero may isang tanong na kailangang harapin. Kung si Miguel ay kikilos sa ganitong panahon, paano natin malalaman kung kailan ito magsisimula? Wala mang eksaktong petsa, pero ang mga palatandaan ay malinaw. Sa pagdami ng panlilinlang, sa paglaganap ng kasamaan, sa pagbaluktot ng tama at mali, sa pagtataas ng sarili ng mga lider na walang takot sa Diyos. Lahat ng ito ay senyales na ang panahon ng kapighatian ay papalapit. At kung ito ay papalapit, mas lalong kailangan nating kilalanin ang kilos ng Diyos sa likod ng eksena. At si Miguel, bilang leader ng espiritual na hukbo ng langit, ay isa sa mga pangunahing susi para maunawaan ang mangyayari sa hinaharap. Hindi natin may iwasang mapansin na sa bawat yugto ng Biblia kung saan binanggit si Miguel, ito ay laging may kaugnayan sa pagtatanggol ng plano ng Diyos laban sa puwersa ng kasamaan. Sa Daniel, pumigil siya sa mga espiritual na hadlang para makarating ang mensahe sa propeta. Sa Judas, pinrotektahan niya ang katawan ni Moises upang hindi ito magamit sa idolatriya. Sa Apokalipsis, pinamunuan niya ang hukbo ng langit laban sa dragon. At dito sa Daniel 12, siya ay itinalaga para tumindig sa pinakamaselang yugto ng kasaysayan. Kung sa bawat isa sa mga ito ay malinaw ang kanyang papel, wala na tayong dahilan para pagdudahan ang kanyang gagawin sa mga huling araw. Ang tanong ngayon ay hindi kung kikilos ba si Miguel, dahil sigurado ang sagot. Ang tanong ay, ikaw ba ay kabilang sa mga ipagtatanggol niya? Sapagkat hindi lahat ay kasama. Hindi lahat ay masusumpungang nakatala. Ang kilos ni Miguel ay may layunin, may direksyon, at hindi siya nagkakamali ng pinoprotektahan. Kaya kung ang panahong ito ay senyales na ng papalapit na huling labanan, kailangang seryosohin mo ang tanong, nasaang panig ka ba? At sa susunod na bahagi ng kwento, mas palalalimin natin ang papel ni Miguel hindi lamang bilang tagapagtanggol, kundi bilang aktwal na bahagi ng labanan sa mga huling araw kung saan ang mundo ay haharap sa pinakamatinding panlilinlang sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. May mga nilalang sa Biblia na kapag binanggit, agad mong nauugnay sa kapangyarihan. May iba naman sa karunungan, pero si Miguel, ang arkanhel, ay hindi lang kilala sa lakas. Hindi lang sa posisyon, kinikilala siya bilang isang tagapagtanggol ng katotohanan. At sa mundong tulad ng sa atin ngayon, kung saan ang katotohanan ay tila nawawala sa pagitan ng opinyon, kasinungalingan at propaganda, ang ganitong papel ay hindi lang mahalaga, ito ay kritikal. Kapag sinabi mong katotohanan, hindi ito basta impormasyon, hindi ito basta tama o mali sa pananaw ng tao. Ang katotohanan na pinapangalagaan ni Miguel ay yaong nagmumula sa Diyos mismo. Ito ang uri ng katotohanan na hindi nababago kahit anong siglo, kahit anong ideolohiya, kahit anong gobyerno o kultura. Ito ang katotohanan na nagpapalaya sa tao, pero siya ring pinakainaayawan ng kaaway. Kaya hindi katakataka na sa bawat galaw ng espiritual na labanan, palaging may puwersa na sinusubukang lunurin ang tinig ng katotohanan.
At dito pumapasok ang tungkulin ni Miguel. Hindi siya isinugo para ipagtanggol ang sistema ng relihiyon. Hindi rin siya ipinadala para sa pagtatayo ng templo o pag-organisa ng grupo. Ang misyon niya ay malinaw, ipaglaban ang katotohanang ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya't sa tuwing may pagtatangka ang kaaway na guluhin ang kaayusan, linlangin ang isipan ng tao, at gawing malabo ang hangganan sa pagitan ng tama at mali, si Miguel ang inilalagay sa harapan, hindi bilang komentaryo, kundi bilang mandirigmang tagapagtanggol. At kung iisipin mong mabuti, ito ang dahilan kung bakit ang kanyang presensya ay bihira pero laging makabuluhan. Si Miguel ay hindi lumilitaw para sa mabababaw na usapin. Hindi siya iniistorbo sa maliit na argumento o pagtatalo ng tao. Ang mga kilos niya ay nakalaan sa mga krisis kung saan ang katotohanan ng Diyos ay nilalapastangan. Hindi siya inuutusan para sa kaginhawaan, siya ay ipinapadala para sa digmaan. At ang digmaang ito, hindi palaging pisikal. Ito ay laban ng prinsipyo, laban ng layunin, laban ng integridad. Ngayong nararanasan natin ang pagkalat ng maling impormasyon, ang pagbaluktot ng mga aral, at ang pag-atake sa pundasyon ng pananampalataya, hindi na katanungan kung may aktibong digmaan. Nasa gitna na tayo nito, at kung dati ang pagsisinungaling ay bulong lang sa sulok, ngayon ito ay isinisigaw sa mga entablado, pinapalakpakan sa media at tinatanggap bilang bago at makabago. Pero ang katotohanan, hindi kailanman naging trendy, hindi kailanman naging popular. Sa totoo lang, madalas itong ayaw marinig ng mundo. Dahil ang totoo, sumasalungat sa kasinungalingang gusto ng tao. Kaya't habang patuloy na tinatanggal ang Diyos sa eskwelahan, sa gobyerno, sa tahanan, at maging sa mga pulpito, lumalaki ang pangangailangan sa mga tulad ni Miguel, mga nilalang na hindi bumibigay sa presyo ng sistema. Mga nilalang na tumatayo sa gitna ng ingay para ipaglaban ang katotohanang hindi pwedeng bilhin o baguhin. At bagamat si Miguel ay isang espiritual na nilalang, ang aral mula sa kanyang papel ay direktang tumatama sa atin. Dahil sa panahon ngayon, hindi mo kailangang lumaban sa espada para ipagtanggol ang tama. Minsan sapat na ang hindi ka sumama sa kasinungalingan, sapat na ang tumayo ka kung kailan lahat ay nakayuko. Pero ang totoo, hindi madali yan. Kasi ang katotohanan ay hindi komportableng posisyon. Madalas ito ang nag-iisa. Tingnan mong mabuti ang kilos ng kaaway. Hindi siya palaging dumadaan sa karahasan. Minsan, sa pangangatwiran siya dumarating. Sa mga tanong na tila makatuwiran pero may layuning sirain ang pananampalataya. Totoo bang sinabi ng Diyos? Ito ang unang tanong na ginamit ng ahas sa hardin ng Eden. At mula noon, paulit-ulit nang ginagamit ang parehong estratehiya, pagdududa, pagpapalabo, pagpapahina sa tiwala. At sa tuwing may ganitong pagsalakay, doon mo mararamdaman ang bigat ng gawain ni Miguel. Hindi siya tagapagtanggol ng damdamin. Hindi siya tagapag-ayos ng kaguluhan. Siya ay tagapagtanggol ng katotohanang walang kompromiso. Kung may nilalang sa Biblia na hindi kailanman lumihis sa misyon, si Miguel yon. Hindi siya nahikayat, hindi siya nagduda, at higit sa lahat, hindi siya tumiklop kahit ang kaaway ay si Satanas mismo. Ito ang klase ng paninindigang kailangan ng mundo ngayon. Kaya kung isa ka sa mga lalaking sinusubok araw-araw sa integridad, sa katapatan, sa paninindigan, huwag mong isipin na maliit ang laban mo. Ang bawat pagtanggi mong sumama sa kasinungalingan ay bahagi ng mas malaking labang pinangungunahan ng langit. At si Miguel, bilang leader ng espiritual na hukbo, ay laging nasa panig ng mga hindi takot tumayo sa katotohanan kahit nag-iisa. Kaya't ang tanong, hindi kung may laban ba dahil malinaw na meron. Ang tanong ay, ikaw ba ay nakapwesto sa tama? Sa susunod, mas titindi pa ang usapan. Dahil kung si Miguel ay tagapagtanggol ng katotohanan ngayon, paano naman kung sa huling yugto ng kasaysayan ng mundo ay siya rin ang haharap sa pinakamatinding panlilinlang na darating? Sa pagbabalik natin, iyan ang tatalakayin. May isang tanong na paulit-ulit na lumulutang sa loob ng maraming dekada. At kahit sa mga seryosong pag-aaral ng Biblia, ito ay patuloy na pinag-uusapan. Si Miguel ba at si Jesus ay iisang persona? Magkaiba ba sila? O ang arkanghel na si Miguel
ay isang paraan ng pagpapakilala ng anak ng Diyos bago pa ang kanyang pagkakatawang tao? Sa unang tingin, maaaring mukhang mababaw na tanong ito, pero kung susuriin mong mabuti, ang tanong na ito ay may malalim na epekto sa pananaw natin tungkol sa kapangyarihan, pagkakakilanlan at autoridad ng mga nilalang sa langit. Sa ilang grupo ng pananampalataya, lalo na sa mga kilusang may espesyal na interpretasyon ng kasulatan, itinuturo na si Miguel ay si Jesus bago siya naging tao, bago siya isinilang kay Maria sa Bethlehem. Ang argumento nila ay nakasentro sa mga katangiang pareho sa dalawa. Pareho silang lumalaban kay Satanas, pareho silang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos, pareho silang iniuugnay sa pagbabalik ng Panginoon at sa tunog ng trumpeta ng arkanghel. Sa panlabas, mukhang kapani-paniwala. Pero kapag nilubos mong sinuri ang kabuuan ng kasulatan mula Genesis hanggang Apokalipsis, may mga bagay na hindi mo pwedeng baliwalain. At dito pumapasok ang pangangailangan para sa matatag na pagkaunawa sa kung sino talaga si Miguel at kung sino talaga si Kristo. Ang una mong kailangang tandaan ay ito. Si Miguel ay laging inilarawan sa Biblia bilang isang nilalang na bahagi ng hukbo ng langit. Isa siyang leader, isang prinsipe, isang arkanghel, pero laging malinaw na siya ay nilikha. Ang salitang arkanghel ay tumutukoy sa pinunong anghel. At ang mga anghel, ayon mismo sa Kolosas Kabanata 1, ay kabilang sa mga nilikhang espiritual na nilalang ng anak ng Diyos. Sa madaling salita, kung si Kristo ang lumalang ng lahat ng bagay, sa langit man o sa lupa, nakikita man o hindi nakikita, hindi siya pwedeng maging kabilang sa mga nilikha. Siya ang lumalang, siya ang simula ng lahat. Kaya kahit gaano pa kataas ang posisyon ni Miguel sa langit, kahit pa siya ang namumuno sa hukbo ng mga anghel, hindi ito nangangahulugang siya ay si Kristo. Ngayon, bakit mahalaga ito? Dahil kapag inihalo mo ang papel ng manlilikha at ng nilikha, nagkakaroon ng kalituhan sa pagkilala sa tunay na autoridad ng Diyos. Si Jesus, ayon sa Hebreo Kabanata 1, ay hindi kailanman tinawag na anghel ng Ama. Sa katunayan, sinabi mismo sa talatang 5, kanino sa mga anghel kailanman ay sinabi ng Diyos, "Ikaw ang aking anak, ngayon ay naging ama mo ako." Ang sagot, wala, ni isa. At kasunod nito, iniutos pa ng Diyos na sambahin ng lahat ng mga anghel ang kanyang anak. Isipin mong mabuti, kung si Miguel ay isa ring anghel, ibig sabihin siya rin ay kabilang sa mga nilalang na inutusan ng Diyos na yumukod sa harap ni Kristo. Ito ang matibay na linya na hindi mo pwedeng lusutan. Si Miguel ay lumalaban sa pangalan ng Panginoon. Si Jesus ay lumalaban bilang Panginoon. Si Miguel ay nagsasabing, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Si Jesus, sa kanyang ministeryo sa lupa, ay personal na naguutos sa masasamang espiritu na lumayas at sumunod sila agad. Walang pagdadalawang isip, walang pagtutol. Sa mismong pangalan niya, ang langit at impyerno ay tumatayo sa utos. Iyan ang kapangyarihang hindi ipinagkaloob sa kahit sinong anghel, kahit kay Miguel. Pero hindi ito pagpapababa sa dangal ni Miguel. Sa halip, ito ay pagpapakita ng tamang pagkakahanay. Si Miguel ay pinuno ng mga hukbo ng langit. Isa siya sa pinakamaimpluwensyang nilikha ng Diyos sa buong espiritual na mundo. Pero si Kristo, siya ang dahilan kung bakit may langit, may lupa at may buhay. Ang tungkulin ni Miguel ay maglingkod, lumaban at magtanggol sa mga hinirang ng Diyos. Ang tungkulin ni Jesus ay iligtas, magpatawad at maghari magpakailanman. Kung ilalagay mo ang isa sa pwesto ng isa, nawawala ang balanse ng buong plano ng kaligtasan. At sa usaping espiritual, ang tamang pagkilala ay mahalaga. Dahil kung hindi mo kilala kung sino talaga ang may kapangyarihan, paano mo siya tatawagin sa oras ng panganib? Kung ang paniniwala mo ay si Miguel ang anak ng Diyos, pero ang totoo'y siya ay nilikha lang, paano mo matatanggap ang buong bigat ng kaligtasan na iniaalok ni Kristo? Ang maling pagkaunawa ay hindi simpleng pagkukulang. Ito ay espiritual na panganib. Mahalagang pansinin na kahit si Miguel ay makapangyarihan, hindi niya inaangkin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya kailanman nagpakilalang Diyos. Hindi siya nagpakilalang tagapagligtas.
At sa bawat labang kanyang pinamunuan, malinaw ang kanyang posisyon. Siya ay tagapaglingkod ng Diyos, hindi kapantay ng Diyos. Kaya kung ikaw ay tunay na naghahanap ng liwanag sa gitna ng espiritual na kadiliman, kailangan mong malaman kung sino talaga ang iyong inaasahan. Sa huli, hindi natin kailangang ilito ang dalawang nilalang na ito. Pareho silang mahalaga. Pareho silang nasa panig ng katuwiran. Pero magkaiba ang papel. Si Miguel ay tagapagtanggol. Si Jesus ay hari. Si Miguel ay pinuno ng hukbo. Si Jesus ay tagapagligtas ng buong mundo. At kung darating ang araw ng sukdulang labanan, ang bawat isa ay kikilos ayon sa kanilang pagkakatalaga. Pero isa lang ang luluhuran ng lahat, at hindi iyon ang arkanhel. Iyon ay ang anak ng Diyos. At sa susunod, tatalakayin natin kung paano papatuloy na kumikilos si Miguel at anong papel ang maaari niyang gampanan sa mundong ginagalawan natin ngayon. Dahil kung dati, siya ang humarap sa kaaway para sa bayan ng Diyos, posible bang sa panahon natin, gumagalaw pa rin siya sa likod ng mga kaganapan? Ang sagot susunod na. Kung si Miguel ay kilala sa kasulatan bilang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos, pinuno ng hukbo sa langit, at kalaban ng dyablo sa mga espiritual na digmaan, ang tanong na hindi mo pwedeng iwasan ay ito. Gumagalaw pa ba siya ngayon? Sa panahong wala tayong nakikitang mga halimaw mula sa dagat, walang literal na pagbagsak ng apoy mula sa langit, at ang mga gera ay tila gawa lang ng tao, may papel pa ba si Miguel sa mundo na ginagalawan natin ngayon? O isa na lang siyang karakter ng nakaraan na ginagamit sa mga sermon at literatura? Ang sagot, kung babasahin mo ng tama ang Biblia ay malinaw. Si Miguel ay hindi isang tagpong pansamantala. Siya ay bahagi ng estratehiya ng Diyos sa patuloy na digmaan ng liwanag laban sa kadiliman. At ang digmaang ito ay hindi patapos. Hindi mo kailangang makakita ng espada sa ulap para masabing may labanan. Hindi mo kailangang makarinig ng tunog ng trompeta para maintindihang may espiritual na puwersang kumikilos sa paligid. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong mga mata sa realidad na ang mga kaganapan sa mundo, digmaan, panlilinlang, kaguluhan, pag-atake sa pamilya, kalituhan sa moralidad at pagbagsak ng integridad ay senyales na may labanang hindi basta politika o ideolohiya. Ito ay labang espiritual at sa ganitong uri ng labanan, ang mga sundalo ng langit ay hindi natutulog. Hindi isinulat sa kasulatan na tumigil si Miguel. Walang kahit isang bersikulo na nagsasabing tapos na ang kanyang tungkulin. Sa halip, ang kanyang mga paglitaw ay palaging konektado sa mga panahon ng krisis. Krisis na may kaugnayan sa plano ng Diyos para sa kanyang bayan. At kung ngayon ay isa tayo sa mga henerasyong nakakararanas ng pinakamatinding hamon sa pananampalataya, hindi ba't makatuwirang isipin na ang pinuno ng hukbo ng langit ay aktibong kumikilos? Sa aklat ng Daniel, malinaw na ipinakita na ang mga espiritual na prinsipe, tulad ng prinsipe ng Persya, ay may impluensyang direktang nakaapekto sa mga desisyong politikal ng mga kaharian. At sino ang humarap sa kanila? Si Miguel. Hindi ito eksenang malayo sa realidad. Sa ating panahon, kapag ang mga bansa ay nagkakagulo, ang batas ay binabaluktot at ang mga lider ay tila nawawala sa direksyon, may espiritual na dimensyon sa likod ng lahat ng ito. At kung may kumikilos mula sa kadiliman, dapat din nating tanggapin na may kumikilos mula sa panig ng langit. At si Miguel ay bahagi niyon. Hindi natin makikita si Miguel sa mga balita. Hindi rin siya lilitaw sa harap ng kamera. Pero ang epekto ng kanyang presensya ay nararamdaman sa mga hindi maipaliwanag na himala, sa mga tagumpay na tila imposibleng makamit, sa mga panalangin sumisingit sa gitna ng kaguluhan, sa mga pagsabog ng katotohanan sa lugar na binabalot ng kasinungalingan. Hindi niya kailangan ang mikropono. Hindi niya kailangan ng palakpak. Dahil ang kanyang gawain ay laging tahimik pero matalim. Hindi nakikita pero ramdam. Lalo na ng mga taong nasa gitna ng espiritual na labanan. Ang mga kalalakihan, lalo na sa edad na lampas 25, ay hindi na natutuwa sa mga kwentong pampata. Hinahanap nila ang totoo. Gusto nila ng direksyon. Gusto nila ng lakas na hindi lang pisikal, kundi may lalim at paninindigan.
Si Miguel, sa kanyang pagkilos ay hindi lang modelo ng kapangyarihan. Siya ay larawan ng katapatan sa layunin, ng hindi pag-atras sa gitna ng panganib, ng paglaban hindi para sa sarili, kundi para sa katuwiran. At ang ganitong klaseng lakas, yan ang hindi nabibili, yan ang hindi natuturo sa unibersidad, yan ang hindi napapansin ng mundo pero mahalaga sa langit. Sa mga panahong ikaw ay nahaharap sa mga sitwasyong wala kang kontrol, tanungin mo ang sarili mo, sino ang nasa panig mo? Dahil kung ikaw ay kabilang sa bayan ng Diyos, hindi sa pangalan lang kundi sa puso at gawa, may espiritual na puwersang nakaabang para sumuporta. At kung si Miguel ay itinakdang tagapagtanggol ng mga hinirang, hindi ba't may dahilan para maniwala na sa gitna ng iyong personal na labanan, may isang arkanhel na nakadeploy para tiyaking ang kalooban ng Diyos ay hindi mapipigilan. Ang presensya ni Miguel ay hindi palatandaan ng kahinaan ng Diyos. Sa halip, ito ay patunay ng kaayusan sa espiritual na mundo. May hierarchy, may sistema, may tagapamahala ng mga labanan. At kung ang langit ay organisado sa pagsugpo sa kasamaan, ikaw ba bilang leader ng iyong tahanan, ng iyong buhay, ng iyong pananampalataya, ay handa ring lumaban ayon sa disenyo ng langit? Kung si Miguel ay patuloy na gumagalaw, ang tanong ngayon ay hindi kung nasaan siya. Ang tanong ay kung nasa tamang panig ka ba ng labanan, dahil ang bawat kilos niya ay hindi para sa lahat. Hindi siya ipinapadala para lang sa sinumang nagsasabing naniniwala ako. Siya ay kumikilos para sa mga taong tunay na nakahanay sa kalooban ng Diyos, yaong kahit walang nakatingin ay tapat pa rin, yaong kahit pagod na ay lumalaban pa rin, yaong kahit malabo ang paligid ay hindi bumibitaw sa liwanag. At kung totoo na ngang si Miguel ay patuloy na gumagalaw hanggang ngayon, mas dapat tayong maghanda. Dahil kung ang presensya niya ay senyales ng espiritual na digmaan, ibig sabihin ang laban ay hindi napaparating, nangyayari na. At sa susunod, mas bubukas pa ang larawan kung paanong ang papel niya ay magiging mas matindi sa mga huling araw, sa mismong sandaling ang buong mundo ay haharap sa sukdulan ng panlilinlang. Hindi maiiwasang tanungin, kung si Miguel ay patuloy na gumagalaw hanggang ngayon, siya rin ba ang haharap sa pinakamatinding banggaan sa kasaysayan ng mundo? Siya ba ang susulpot sa mismong sandali ng sukdulang kaguluhan sa panahon kung kailan ang Antikristo ay hindi na ideya lang, kundi aktwal na figura na namumuno, nanlilinlang at bumabali ng katotohanan? Kapag binuksan mo ang Daniel Kabanata 12 at isinunod mo ang Apokalipsis Kabanata 12, unti-unting mabubuo sa harap mo ang isang linya na hindi mo pwedeng balewalain. May papel si Miguel sa mga huling araw at ito ay hindi maliit, hindi suporta lang, hindi tagamasid. Siya ay kikilos. Ang Biblia ay nagsasalita ng tuwiran sa panahon ng matinding kapighatian, sa panahong ang mundo ay balot ng panlilinlang. Sa oras na ang mga tao ay mapipilitang mamili kung saan sila lulugar, doon si Miguel ay titindig. Ang kanyang pangalan mismo ay tanong, sino ang gaya ng Diyos? At sa mga huling araw ang sagot sa tanong na yan ay susubukin dahil may isang lilitaw na magpapanggap na siya ang Diyos, magpapakita ng kapangyarihan, mag-uutos, magpapasamba, at ang kanyang mga salita ay magiging kasinungalingang may anyo ng katotohanan. Hindi niya kailangan ng armas. Gagamit siya ng salita, ng sistema, ng himala, ng takot para kunin ang puso ng mundo. At dito natin kailangang itanong, sino ang babangga sa ganitong klaseng puwersa? Sino ang tututol? Sino ang hindi yuyuko? Hindi mo mapaghahandaan ang Antikristo gamit lang ang talino. Hindi sapat ang lakas ng loob dahil ang kanyang panlilinlang ay espiritual. Hindi siya basta diktador. Siya ay kasangkapan ng mismong kalaban, si Satanas. At kung ang dating rebelyon sa langit ay si Miguel ang humarap, may lohika, may konsistensya, may bigat ang ideya na sa huling rebelyon sa lupa, si Miguel ay muling tutungtong sa eksena. Bilang pinuno ng hukbo ng Diyos, ang kanyang papel ay palaging paglaban sa mga puwersang nagtatangkang sirain ang plano ng langit. At ang Antikristo ay hindi lang problema ng mundo. Siya ay huling baraha ng impyerno laban sa katuwiran. Hindi siya basta leader. Siya ang huwad na Mesyas. At kung may susulpot na magpapanggap na anak ng Diyos,
kailangang may ihahanda ang langit na panangga. Isang nilalang na hindi tatakbo, hindi matatakot at hindi mabibili. Si Miguel. Minsan, ang mga tao ay naghahanap ng superhero, naghihintay ng tagapagligtas na may dramatikong dating. Pero ang Biblia ay malinaw. Ang mga tunay na mandirigma ng Diyos ay gumagalaw sa tamang panahon, sa tamang paraan at para sa tamang layunin. Walang palabas, walang paandar. Pero bawat kilos nila ay may epekto na umaabot sa walang hanggan. At sa panahon ng sukdulan, ang pagpapakilos kay Miguel ay senyales na ang Diyos ay hindi nananahimik, na ang langit ay hindi nagpapabaya, na may espiritual na puwersa na handang harapin ang pinakamasamang anyo ng kasamaan. Kung si Miguel ay haharap sa Antikristo, hindi ito magiging laban ng espada, kundi laban ng awtoridad. Isang labanan ng sinungaling kontra sa tunay na sugo. At dito magkakaroon ng banggaan ng dalawang kapangyarihang hindi mo makikita sa mata pero mararamdaman mo sa buong mundo. Hindi ito pantasya, hindi ito kwento, ito ay babala, ito ay realidad. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang kung si Miguel ay haharap sa Antikristo. Ang tanong ay, sino ang kakampi niya? Dahil sa mga huling araw, ang laban ay hindi lang sa pagitan ng langit at impyerno. Ito ay magiging personal. Ang bawat isa ay kailangang pumili kung susunod sa sinungaling o lalaban sa katotohanan kahit ito ay may kapalit na buhay. At kung si Miguel ay nakapuwesto sa panig ng Diyos, ikaw ba ay nasa likod niya? O baka nakatayo ka sa gitna, umaasang makakaiwas sa apoy? Walang neutral sa huling laban, walang gitna, walang gray area. At ang kilos ni Miguel ay paalala na ang mga tunay na lalaki ay kailangang pumili. Hindi base sa takot, hindi base sa komento ng iba, kundi base sa prinsipyo. Sa pananampalataya, sa katotohanang hindi basta nauurong kahit masakit. Kung umabot ka hanggang dito, alam kong hindi ka basta nanood para lang sa impormasyon. Gusto mong maunawaan, gusto mong makita kung saan ka lulugar. At kung naramdaman mong mahalaga ang mensaheng ito, hinihiling ko, pindutin mo ang like at ibahagi mo ang video na ito. Hindi para sa views, kundi para sa mga kalalakihang kailangang maalala na may digmaan at may mga tulad ni Miguel na hindi natutulog dahil may mga kaluluwang kailangang ipaglaban.